Binusisi kahapon ng House Justice Committee ang bank records si Vice President Sara Duterte mula noong Vice Mayor siya ng Davao City. Pinuna ng ilang miyembro ng komite ang hindi pagtugma ng bank transactions ni Duterte sa idineklara niyang total net worth. Dinala naman ng Bureau of Internal Revenue ang isang kahon na tax record ng bise pero hindi nabuksan sa pagdinig. May unang balita si Tina Panganiban Perez. May I just ask, when is the correct time to open the box? Commissioner? Ito ang selyadong kahong dala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa impeachment hearing sa Kamara. Naglalaman daw ito ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Atty. Manasseh Carpio. Pero hindi ito iprinisinta ni BIR Commissioner Atty. Charlito Mendoza. The tax code prohibits the disclosure of specific tax information pertaining to specific taxpayers. However, the law provides for some exceptions, which provides that we may disclose specific tax information to Congress, provided that the examination shall be done in executive session. Matapos malinawan ng BIR na hindi in aid of legislation ang impeachment hearing, nagbanta pa ang ehensya na babawiin na lang ang mga dokumento. If the committee says that this is not in aid of legislation, then Section 20A will not apply. And therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. Madam Chair, this has been submitted already. I'd Madam rather Chair. keep this. Sa huli, hindi binuksan ang kahon, pero maiiwan ito sa Kamara. You are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Pag-uusapan na lang daw ito sa mga susunod na pagdinig. Sumalang din ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Suspicious transactions naman ang anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Ayon sa AMLAC, may mahigit 600 suspicious at covered transactions sa bank accounts ng bise at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito sa 6.77 billion pesos. Mahigit 3.7 billion pesos na halaga ng transaksyon ang dumaan sa mga account ni Duterte. Halos 3 bilyong piso naman sa account ni Carpio. Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Sabi pa ng AMLAC, milyong-milyong piso ang halaga ng halos lahat ng transaksyong inireport sa kanila. Puna ng isang miyembro ng komite, hindi tugma sa SALE ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong 2009, kung kailan Vice Mayor pa siya ng Davao, nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts umabot ng halos 705 million pesos. Base pa sa AMLAC report, sa mga flag transaction na dumaan sa account ni Carpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Nakasaad din sa AMLAC report, mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kaugnayan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain laban sa bise. Puna pa ng ilang miyembro ng komite sa mga SALE ni Duterte.
Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte na cash on hand and in bank sa kanyang salin. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SALNs ni VP Sara. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Si Congressman Paulo Marcoleta, kinwestiyon ang pagpapasabpina sa mga naturang SALN. Let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Pinuna rin ng isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. For the record, the coverage of bank secrecy law and for the guidance of the members are bank officials and employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. We cannot use the bank secrecy law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong-klaro po ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Tanong naman ng isang mambabatas. Pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasing ganun lumalabas. Pag ito'y tinag na suspicious, agad-agad itong piniprejudge na as if it's an illegal or unlawful transaction. I want to be clarified on that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. Ganun yon. So basta labas-pasok, nag-a-add to. So it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung based lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Pero maaaring ganon. Theoretically, posible po yung sinasabi. Hindi ulit dumalo sa pagdinig ang bise. Ayon sa kanyang defense team, minonitor nila ang impeachment proceedings pero wala pa silang opisyal na pahayag. Nagpadala rin ng mensahe ang GMA News sa Vice Presidente pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News.